Thank you, Pastor F. Alam niyo, yung kinanta ni Pastor F ay personal choice ko na kantahin niya. May lyrics doon. Ang title ng kantang yan ay Even If. Even If. Yung last line, yung last stanza, sabi doon, pwedeng paki-flash na yung aking PowerPoint. Wala pa? Okay. Yung first slide, yan. Okay. Ang lyrics dyan, I know you're able, and I know you can, save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, I know the hurt, would all go away if you'd just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. Sino dito yung may mga prayers pero hindi nasasagot? Sino dito yung akala niya magiging okay pero hindi? Tapos yung pinaka-last line, sabi doon, it is well with my soul. It is well with my soul. Yung line na yan, actually, pati yung tono, it is well with my soul, it is well with my soul. Hymnal yan. Idinoktong doon sa kanta ng Even If. Yan ay kinompose ni H.G. Spafford. Paano niya na-compose yan? Meron siyang namatay na anak. Tapos, ayan, si Spafford. Horatio Spafford. Meron siya namatay na anak. After a year, nagkaroon ng Chicago Fire. Nasunog yung property niya. Isa siyang napakagaling at wealthy na lawyer. Pagkatapos mamatay ng kanyang anak na lalaki, tapos after a year, nasunog yung kanyang mga ari-arian. So parang after a year, gusto niyang magkaroon ng kahit pa paano bakasyon doon sa natira niyang family, yung 4 niyang babaeng anak at saka yung asawa niya. Pinapunta niya sa London, tinasakay niya ng barko. Tapos yung barkong yon nabangga sa isang liner. Lumubog yung barko, habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina, biglang nakatanggap siya ng telegram from his wife na nagsasabing lumubog yung barko at yung asawa niya lang ang nabuhay sa kanyang pamilya. Namatay yung kanyang 4 na anak. At dali-dali ay pagkatapos niyang marinig yung balitang yon, ay kumuha siya ng ticket para puntahan yung asawa niya para samahan sa pagdadalamhati. At doon sa pagdaan ng barkong sinasakay niya, doon mismo sa lugar na kung saan lumubog yung barko at doon mismo sa lugar na namatay yung kanyang 4 na anak, isinulat niya yung lyrics na yan, it is well with my soul. Ito yung ilan sa mga lyrics na yon. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Tindi, no? Yung faith ni Spafford ay steady despite ng mga hindi magagandang sirkumstansya sa kanyang buhay. So, ang tanong ko ganito, kumusta ang faith mo pagka hindi maganda ang nararamdaman mo? Kumusta ang faith mo kapag hindi maayos ang nangyayari sa kapaligiran mo? Kumusta ang faith mo kapag hindi nasasagot ang mga panalangin mo?
kumusta ang faith mo kapag ka hindi nagaganap yung mga bagay na gusto mong maganap. Actually, ngayon pag-aaralan natin ang tatlong kabataan na despite na alam nila na kalunos-lunos yung kanilang haharapin, hindi sila bumitaw sa kanilang faith. Yung kabataan na ito, walang iba kundi si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Tayo manalangin saglit. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At ang pag-aaral na ito, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay kalakasan sa aming mga pananampalataya despite of what is happening sa mundo, sa paligid namin, Panginoon, sa family namin, O God. Hayaan mo, Panginoon, ng aming pag-uusapang na iyong banal na salita ay patuloy na makakapagbigay sigla, Panginoon, sa aming mga espiritual na buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang oras na ito, itago mo pong muli sa iyong likuran, ang gagamitin mo pong lingkod at hayaan mo ang kanyang bibig ay maging tagapagsalita mo po, O God. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Okay. So ngayon, buksan natin yung ating Bible o basahin natin sa screen yung Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Pero bago yan, kwento ko muna sa inyo yung background ng istorya. Ang istorya ay ganito. Ang bansang Israel ay nasakop ng Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. At si Haring Nebuchadnezzar ay pumili ng mga magagaling na mga mamamayan mula sa iba-ibang bansa na nasakop niya. At dahil nga nasakop niya rin yung bansang Israel, pumili siya ng mga gagaling na mga matatalinong mga kabataan. Ang apat na napili niya na nababanggit dito sa Bible ay si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Yung apat na yon. Ngayon, dumating yung pagkakataon na gumawa ng napakalaking rebulto si Nebuchadnezzar. 90 feet ang taas, rebultong ginto. At ang sabi niya sa lahat ng nasasakupan niya, pag tumunog na yung trompeta, pagka nakatunog na yung alpa, nagtugtugan na, lahat ng mamamayan, nasakop ko, yuyuko, luluhod at sasamba doon sa Diyos-Diyosa na aking ginawa. So nangyari, tumunog yung trompeta, tumunog yung alpa, nagkaroon ng malakas na ingay, yung tatlo hindi lumuhod. Si Shadrach, si Meshach, of course si Daniel hindi din. Pero naging obvious dito, isinumbong kasi ng isang mamamayan na gustong sumipsip sa hari, etong si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Isinumbong kay Nebuchadnezzar. Nagalit ngayon si Nebuchadnezzar. Pinatawag itong tatlo. At ang sabi niya, bakit hindi kayo lumuluhod? Bakit hindi kayo sumusunod sa utos ko? Ngayon, pag tunog uli ng trompeta, siguraduhin nyo na luluhod kayo, sasamba kayo sa Diyos-Diyosa na yan. Ang sagot ng tatlong kabataan, mababasa natin yan sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Ito na po yon. Sumagot silang tatlo, verse 16. Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, sabi, kasi kung sinabi ni kung hindi kayo sasamba, mamamatay kayo. Ihulog kayo doon sa nag-aapoy na horno. Okay, parang, ano ba yun, lutuan? Ewan ko kung anong gamit nila doon. No? Parang oven, ganon. Sabi niya, pero sagot ng tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi diyan. Tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ang sabi nila, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na horno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Nananampalataya sila na makapangyarihan ng Diyos. Pero sabi niya sa verse 18, ito yung napaka-remarkable na sabi ng tatlo. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ganito, nagginto na ipinatayo ninyo. Amen. Grabe! Yun yung pananampalatayang kahit na. So ang pag-uusapan natin ngayon,
the even if faith. Kumusta ang faith ninyo? Kasi sabi sa English, but even if He does not, we want you to know that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Merong even if faith. Etong tatlong kabataan na to. So, ano bang klaseng faith ito? I hope na pagkatapos ng pag-uusap natin ngayon, bawat sa atin may even if faith. Yung faith na hindi nakasalalay sa circumstansya. Ano ba tong faith na to? Tuloy na natin. Number 1, ang even if faith is not a transaction but a total trust. Alam niyo yun? Minsan may mga Kristiyano na, Lord, maglilingkod ako sa iyo kapag binigyan mo ako ng trabaho. Natatandaan ko one time, nasa Tondo kami, kamag-anak ni Cory to eh. Sabi nung isang tsuhin niya, Pastor, sabi niya sa pastor namin, makapag-abroad lang ako. Sabi niya gano'n, makapag-abroad lang ako. Sasagutin ko ang napakaraming gamit sa church. Yan, ganyan. Ano. Yumaman lang ako, mga ganyan. No? Nakapag-abroad. Natapos ang kontrata. Ni isang gamit, walang binili. Marami naman dyan, may mga Kristiyano naman na susunod ako sa iyo kapag pinagpala mo ako, pagka inayos mo ang pamilya ko. Ang faith na yon transactional. Hindi tunay na pagtitiwala. Akala kasi natin, minsan ang Diyos parang vending machine. Ano ba, huhulugan mo ng pera tapos lalabas yung gusto mo. Pipindutin mo lang, lalabas na yung gusto mo. O kaya naman, akala minsan natin na ang Diyos natin waiter. Na kapag nag-serve siya sa atin ng maayos, bibigyan natin ng tip. Di ba? At yung tip na binibigay natin, depende sa performance o sa service ng waiter. At depende sa sarap ng pagkain. Minsan, ganyan, hindi naman, wala naman sa FOM na Minsan, ganyan na maraming Kristiyano. Papasok sa church, parang papasok sa restaurant. Na kapag masarap ang kinain niya sa church, masarap ang Word of God, okay ang Word of God, lalabas yan, masaya-masaya, medyo malaki ang offering. Pero kapag hindi na bless, titipirin yung offering. Mga ganun, parang binibigyan natin ng tip lang si Lord. Kapag maayos. O kaya naman, kapag maganda yung pakiramdam natin, doon tayo ganadong-ganado. Doon tayo active na active. Sa life group, sa church, sa discipleship, sa pagpupuri sa Panginoon. Pero kapag dumarating na yung mga bagay na hindi maganda sa atin, sa kanila pala, wala sa atin yon. Hindi na sila nagpapatuloy sa pananampalataya. Ang faith nila ay transactional. Ang tunay na faith ay even if faith. Kahit na. Hindi sa kung ano na. Diba? So, alam nyo, naunawaan ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego ang madalas na may miss ng napakaraming Kristiyano. Ano yon? That God is not a means to an end, but He is the end. Gets nyo? Ang Diyos hindi susi para ikaw ay maabot mo yung pangarap mo. Andiyan pa kayo? Ang Diyos ay hindi mo gagawing susi para makamit mo yung magandang buhay. Maglilingkod ka para umayos ang buhay. Magsisimba ka, mag-aayos ka, magkakaroon ka ng pagpapatuloy sa pananampalataya mo para umigi ang buhay. Ang pinakadulo ng pananampalataya natin ay hindi kung anong biyaya ang mapapala natin. Ang pinakadulo ng pananampalataya natin ay makapiling mismo natin ng Diyos araw-araw. Hanggang sa makapiling na natin siya ng harap-harapan. Iniligtas ka ng Panginoon para hindi pagpalain ang buhay mo dito sa lupa.
Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para magkaroon tayo ng kayamanan, hindi para umayos ang mga relasyon natin sa buhay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil gusto niya makapiling kanya habang buhay. Siya ang end, siya ang reward, siya yung exceeding great reward, siya yung tunay na dapat inaasam, siya yung pinaka-goal ng buhay natin. Hindi siya ang susi ng mga goal natin sa buhay natin. Andiyan pa kayo? Hindi tayo maglilingkod kung mangyayari sa atin yung bagay na to. Maglilingkod tayo kahit na. Sabi nga dun sa kanta na tila kay daling magpasalamat sa Diyos kung mga pagpapalay nakakamtang lubos. Ngunit kung ang buhay ay may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pagtiwalaan. May mga maraming times na nagiging gauge ng ating pananampalataya yung nangyayari sa buhay natin. No? Na nagiging okay kapag ka hindi, nagiging hindi okay, nagiging okay kapag ka okay ang sitwasyon, nagiging hindi okay kapag ka hindi okay ang sitwasyon. Bakit? Dahil ang even if faith dapat ganito, not on circumstances, but on God's character. Ang pananampalataya natin hindi nakabase sa kung anong nagaganap na sirkumstansya sa buhay natin. Andiyan pa kayo? Ang pananampalataya natin ay nakabase sa kung sino ang Diyos. Kahit na gaano pa katinding init, painitin yung hurno. Kahit na yung init noon ay kayang lumapnos hanggang buto, hindi kaya nung baguhin ang katangian ng Diyos. Mananatiling mabuti pa rin ang Panginoon. Kahit na ang mga sirkumstansya sa buhay natin ay hindi maganda, huwag mong iisipin na hindi na mabait ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos mabuti, hindi nagbabago ang Panginoon. Nananatili ang kanyang karakter na hindi nagbabago. Most of the time, iniisip natin na kapag kami nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, galit sa atin ang Diyos. Na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Alam nyo, lahat ng galit ng Diyos, ibinuhos niya na sa krus ng Kalbaryo. Gets nyo? Kaya nga namatay ang Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, nagtamo ng napakaraming latay, lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan natin, ibinuhos na. Kaya nga sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang gustong maranasan natin ng Panginoon ay ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig. Ngayon, ano nangyayari kapag nagkakamali tayo, bumabagsak tayo, nagagalit ang Diyos? Hindi, nalulungkot siya. Pero mahal ka pa rin niya. At ang pangyayari sa buhay natin, hindi rin gauge yan kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Pero don't get me wrong Hindi porke pinagpapala ang isang tao, mabuti na yung kanyang ginagawa. At hindi rin porke siya ay dumaranas ng problema, siya ay sumasablay na sa kalooban ng Panginoon. Hindi gauge ang pagpapala sa kung papaano ka tinitingnan ng Panginoon. Gets nyo? But don't get me wrong Magandang magpatuloy tayo sa kabutihan. Dapat sumunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Pero ang malaking problema natin, alam nyo kung ano? Ang malaking problema natin, pag gumawa tayo na mabuti, sumunod tayo, meron tayong ine-expect agad na kapalit. Na kapag ginawa ko ito, magiging okay. Pagka nag-tights ako, pagpapalain ako bukas, hindi na ako kakapusin. Kapag ginawa ko ito, gagaling na ako sa karamdaman ko. Pagka sumunod ako, kaya marami ang nagtatanong, ganito,
Lord, bakit kung kailan sumunod ako sa iyo, tsaka ako nagkaroon ng maraming problema? Sino nakapagtanong na ng ganon? Alam nyo, mali yung statement mo. Dapat ganitong sabihin mo, Lord, buti na lang. Tama yung sinabi ni, nang nag-testimony kanina, si Sheila. Tama yung sinabi niya kanina, buti na lang. Nakakilala na siya ng Panginoon na heartbroken siya. Mas nakaya niya yung sitwasyon. Kesa magtanong tayo na, Lord, bakit nung nakakilala ko sa iyo, lalo ata ako nagkaroon ng problema. I tell you, kahit hindi ka nakakilala sa Panginoon, darating ang problema sa iyo. Sabi ko nga doon sa Bible study namin kahapon, gusto mo walang problema? Magpabaon ka sa ilalim ng lupa, walang problema doon. Pero dahil tayo'y nabubuhay dito, andiyan pa kayo? May darating na problema. May mga hindi magagandang circumstances sa buhay natin. Pero, sa kabila ng dinadanas nating problema, mabuti ang Diyos sa atin. Kaya lang, ang malaking problema natin, ang malaking misconception natin, binibigyan natin ang sarili nating timetable kung kailan tayo magiging okay. Kung kailan magiging maayos ang sirkumstansya. Minsan pagka ginawa mo to, bukas okay ka na daw, sasabihin mo sa sarili mo. Kapag sinunod mo to, magiging maayos na lahat. Hindi. Kung minsan, alam nyo, kapag dumadaan kayo sa problema, andyan pa kayo? Dalawa ang tatandaan nyo palagi. Number 1, matalino ang Diyos. Pangalawa, mabait ang Diyos. Pag sinasabi mong, Lord, bakit nangyayari to? Dapat ganito na mangyayari sa akin kasi ginawa ko naman to eh. Parang sinasabi mo kay Lord, mas matalino ka pa sa Kanya. Alam ng Panginoon kung hanggang kailan ka dadaan ng proseso. Alam ng Panginoon kung kailan ka gagraduate sa pinagdadaanan mo. Amen? At yung iba dito, may mga pinagdaanan na nakagraduate na. Taas ang kamay. May mga pinagdaanan problema, nandiyan na kayo. Parang nung nandun pa kayo doon sa gitna ng problema, para bang ang hirap-hirap, para bang sinasakluban ka ng langit at lupa. Pero buti na lang hindi ka bumitaw, napatunayan mo mabuti pa rin ang Diyos sa kahit anong pagkakataon. Nakalampas ka dyan, pero hindi ibig sabihin na tapos na lahat. Meron pa rin darating. Amen? Hindi naman tayo nananalangin na dumating na Lord, dumating na. Hindi tayo ganon. Kung hindi, handa tayong harapin anuman ang magiging sirkumstansya dahil alam natin mabuti ang Diyos. Matalino ang Panginoon. So, wag mo i-judge si Lord sa kanyang kabutihan sa pamamagitan ng nararanasan mo. Wag mong husgahan ang Panginoon. Huwag mong i-minimize ang kabutihan ng Panginoon sa panahon na ikaw ay dumadanas ng hirap. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Nananatili siyang tapat kahapon, ngayon at magpakailanman. Nananatili siyang mabuti kahapon, ngayon at magpakailanman. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan mo. Kung meron ka pinagdadaanan na hindi maganda, I tell you, magtiwala ka yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mag-e-emanate sa puso ng Panginoon ang isang gawa dahil sa kasamaan. Dahil walang kasamaan sa karakter ng Panginoon. Amen? Kaya kung anong inaalaw niya sa buhay natin, yun ay sumisibol sa kabutihan ng puso ng Panginoon. Kaya nga, in all things, Romans 8:28, in all things, God works for the good. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. In all things, God works for the good of those who love Him. Amen? So, sa bawat sirkumstansya na dumawadan sa buhay natin, huwag niyong kakalimutan, ang Diyos hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos at matalino ang Panginoon. Amen? Hindi natin questionin ang Panginoon sa nangyayari sa atin dahil matalino ang Panginoon. Ngayon, hindi naman masamang magtanong sa Panginoon. Pero merong pagtatanong na naninisi sa Diyos eh. Yung alam niyo yung tanong na, bakit ba ginawa mo sa akin to? Merong tanong na. Pero may tanong na, Lord,
ano po ang gusto nyong matutunan ko sa nangyayari sa akin ngayon? Lord, ano po ang dahilan? Bakit nangyari to para sa susunod, maiwasan ko na? Lord, ano po ang itinuturo nyo po sa akin ngayon? I tell you, kapag dumadaan tayo doon sa mahirap na sitwasyon at nananampalataya tayo na ang Diyos ay mabuti, magiging bukas ang isipan mo sa pagtuturo ng Diyos sa buhay mo. Gets nyo? Remember Matthew 11:28? Sino nakakatanda nun? Kinanta pa ngayon, di ba? And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Okay, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan lubha sa inyong pasanin. Okay? Ngayon, ibig ba sabihin nun, wala ka nang susuungin na mga hamon sa buhay mo kapag ka lumapit ka kay Lord? Andiyan pa kayo? Kapag ka inisip mo, pag lumapit ka sa Panginoon, hayahay na ang buhay, nagkakamali ka. Gets nyo? Bakit? Kasi sumunod noon, pasanin nyo ang aking pamatok. Sabi doon na, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagalat, nabibigatan sa inyong pasanin. Upang makatagpo kayo ng kapahingahan. Pagkatapos ng verse na yon, pasanin nyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano ibig sabihin? Pag lumapit ka sa Panginoon, napapagal ka, nabibigatan ka luba, lumapit ka sa Panginoon, yes, makakaramdam ka ng kapayapaan, pero may pamatok kang bibit-bitin. Kaya lang, ang assurance natin, ang pamatok ng Diyos, kapag kasama mo ang Panginoon, magiging magaang. Gets nyo? Sino nakaranas nun? Na kahit may problema, nakangiti ka pa rin. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit na mabigat na ang sitwasyon, kayang-kaya. Kasi yung mga lumapit na sa Panginoon, na nampalataya na kay Lord, ang mga darating sa kanyang problema, sinisigurado ng Panginoon, kakayanin mo. Dahil kasama mo siya. Di ba? Kasi, sabi ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan, kinanta natin yan kanina, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa'yo. Sabi ng Panginoon, anak, hindi ka dadaan sa apoy. Sinabi ba? Anak, hindi ka dadaan sa malalim na ilog. Hindi. Ang pangako ng Panginoon, pag dumaan ka sa apoy, kasamahan ka niya. Pag dumating ka sa maraming problema, kasama mo si Lord. Kaya ang ganda kanya, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Dahil kasama ko. Yun ang bentahe ng mananampalataya. Na kapag ka dumadaan ka sa problema, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na malungkot, kasama mo si Lord. Ba? So, hindi man bumuka yung dagat na nasa harap mo, hindi man mamatay yung apoy na dadaanan mo, malalim man yung ilog na susuungin mo, mananatiling mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang even if faith, hindi nakabase sa sirkumstansya, nakabase ito sa karakter ng Panginoon. Kaya pag dumadaan tayong kahirapan o kapag mga pagsubok sa buhay natin, lalo na ngayon nakakatakot yung sitwasyon, hindi pa tapos yung gera, nagtataasan ng gasolina, tataasan ng mga bilihin, tapos hindi naman tumataas ang sahod, walang ayuda ang gobyerno, walang laman yung bulsa. Pag dumadaan yan, Lord, alam ko mabuti ka. Kaya madalas kong sinasabi, sa hirap ng buhay ngayon, buti na lang mga anak tayo ni Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos natin na napakabuti. Amen? At pangatlo, ang even if faith is not cowardice, but courageous confidence.
Ang may even in faith, hindi duwag, hindi natatakot, kundi mayroong katapangan dahil ang kanyang pinananaligan ay ang Diyos na makapangyarihan. Sabi nga, ulitin ko yung Daniel chapter 3 verse 18. Kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Napaka-powerful ng statement na yon. You know why? Kapag ka gano'n ang pananampalataya mo, hindi ka na pwedeng takutin ni Satanas. Kasi handa ka nang harapin ano man ang mangyari. Gets mo? May tibay at tatag ka ng kalooban, ano man ang mangyari, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Yun ang nakapag-nullify ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar kay Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi kinaya ni Nebuchadnezzar ang kanyang tapang. Hindi kinaya ng tapang ni Nebuchadnezzar ang pananampalataya ng tatlo. Hindi kinaya ng pananakot ni Nebuchadnezzar na pabagsakin ang pananampalataya ng tatlo. Kung meron kang even if faith, hindi ka kayang takutin ng kahirapan. Diyan pa kayo? Hindi ka kayang takutin ng kakapusan. Hindi ka kayang takutin ng karamdaman. Hindi ka kayang takutin ng kawalan ng trabaho. Dahil meron kang katapangan na kasama mo si Lord. Alam mo yung isang patpating bata na binubuli ng kanyang mga kaklase, pero nung nagkaroon siya ng katropang siga, biglang tumapang. Ganun naman ang palataya. Na kahit na minsan pag tinitingnan natin yung sarili natin, wala tayong kakayahan, pero may backer tayo si Lord. No? Kapag ka ang isang mananampalataya ay merong even if faith, handa siyang harapin kung ano man ang mangyayari at meron siyang paninindigan, ano man ang mangyayari, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Mawawala ng hold sa iyo ang kaaway. Dahil ang unang-unang instrumentong ginagamit ng kaaway, pananakot. Takot kang humarap sa tao, takot kang dumanas ng hirap, takot kang magkasakit, takot ka sa mga bagay, takot ka sa mangyayari, takot ka sa gera, takot ka sa pagbagsak ng ekonomiya, takot ka sa kawalan ng pamasahe, takot ka sa kawalan ng bigas, takot ka sa mga negatibong nangyayari. Pero kung ikaw ay, Lord, alam ko, ano't ano man ang mangyayari, kasama pa rin kita and that's it. At wala ka pang sinamahan na natalo. Lahat ng mga men of God, dumanas ng kahirapan. Si Joseph, pinabinenta ng kapatid niya. Naging alipin sa house of Potiphar. Nakulong. Pero all throughout ng journey niya sa kahirapan, ang statement doon na nakaka-encourage, God was with him. Si David, humarap kay Goliath, pinersecute ni Saul, nag-exile, nagkaroon ng pagre-rebelde sa kanyang mga anak niya. Pero ang magandang statement doon, God was with him. Ang Kristiyanong merong even if faith, nakatingin sa Diyos na kasama niya, kaya may tapang siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang Kristiyanong takot. Ang susi kasi natin, hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil kasama natin si Lord sa buhay natin. So, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego were fearless not because they knew they would survive. They were fearless because they knew they were not alone. Nakikuha nyo? Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, sila ay hindi takot, hindi dahil sa alam nilang mabubuhay sila. Hindi sila takot dahil alam nilang sasamahan sila ng Panginoon kahit na anong
mangyari. Amen? So, alam nyo, merong sulat si Paul na alam niya, malapit na siya sa dulo ng kanyang buhay. Pero, ang nasa isip niya, nagdadalawang isip siya. Kasi ang nasa puso niya, ano ba ang mas mabuti? Manatili akong buhay o mamatay na? Kasi sabi niya, pag ako'y nawala, hindi ko na kayo makakasama. Pero, makakasama ko ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Yun yung taong bibitayin na. Si Pablo na malapit ang humarap sa kamatayan, ang tangi niyang nababanggit, but for me to live is Christ and to die is gain. Yun yung may even if faith. And I tell you, wala kahit isa sa mga disciples ng Panginoon na hindi pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero despite that, meron silang even if faith. Nasuong nila ang hirap ng buhay dahil meron silang pananampalataya sa Diyos na napakabuti. Kaya hindi ko naman sinasabi na lahat tayo haharap sa kamatayan dahil sa ating pananampalataya. Who knows? Pero marami ng Kristiyano sa ibang bansa ang dumadanas ng ganyan. Sa China, sa Iran, sa mga Muslim countries. Pero nandun yung kanilang even if faith. Tayo, ano lang nilalabanan natin? Kawalan ng pera sa bulsa. Pagkalugi ng negosyo. Pagkakaroon ng misunderstanding sa family. Pagkakaroon ng mababang grade sa school. Kawalan ng tuition fee. Pambayad sa bill ng kuryente. Pero look at you. Andyan pa rin kayo. Di ba? Kasi kasama natin si Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya ang challenge ko sa bawat isa sa atin is i-reassess nyo yung content ng prayer ninyo. Ano ba yung content ng prayer ninyo? Lord, pagka pinagpala mo ko, ito ang gagawin ko. Lord, kapag ka nagkatrabaho ako, magiging faithful giver ako. Lord, kapag ka, palagi bang merong kondisyon para gawin natin yung bagay na para sa Panginoon? Lord, magkaroon lang ako ng maayos na kita, magdi-disciple na ako. Lord, bigyan mo lang ako ng makakapartner habang buhay. Magpo-focus na ako sa iyo para wala na yung isip ko sa paghahanap kung sino mapapangasawa ko. Palagi bang meron tayong kondisyon para maglingkod sa Panginoon? Ang tunay na mananampalataya, naglilingkod ng walang kondisyon. Amen? Hindi tayo maglilingkod if, kundi maglilingkod tayo even if. Kaya ang challenge ko sa bawat isa sa atin, ano man ang sitwasyon, ano man pagkakataon, ano man ang hinaharap natin, ano man ang sitwasyon ng ating ekonomiya, gaano man kamahal ang gasolina, gaano man kahirap ang buhay, mananatili tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So tayong lahat ay tumayo. Minsan mananalangin tayo na baguhin ni Lord yung sitwasyon natin kasi mahirap. Pero
mas magandang sigurong ipanalangin, Lord, mahirap ang sitwasyon, dalangin ko na samahan mo po ako upang mapagtagumpayan ko itong pinagdadaanan ko. At patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Hallelujah. Tayo po'y magtuon ng ating puso at isipan sa Panginoon. Awitin po natin itong awit na to bilang tugon sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, sa kabila ng hindi magagandang sirkumstansya, sa kabila ng kahirapan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nananatiling mabuti ang ating Diyos. Hallelujah.